Nauwi sa komprontasyon ng pagparada ng isang lalaki ng kanyang sasakyan sa harap ng isang bahay sa Quezon City. Ang nag-viral na insidente sa pagsaksi ni Jamie Santos. Viral sa social media ang video kung saan nagtatalo ang isang babae at isang lalaki. Ang ugat ng alitan, ang umano'y pagparada ng sasakyan ng lalaki sa tapat ng bahay ng uploader sa bahagi ng barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City. Ayon kay Lucille Pascua, umaga pa lamang napansin na niya ang isang SUV na nakaparada malapit sa kanilang gate. Hindi niya raw ito agad pinansin. Ngunit pagbalik nila kinahapunan, nananatili pa rin umano ang sasakyan sa parehong pwesto. Dahil dito, napagdesisyonan daw niyang sulatan ng sasakyan. Sinulatan ko po yung sasakyan nila na wag po kayo dito mag-park, doon kayo sa tapat ng bahay nyo. Ilang sandali lamang ang lumipas, dumating ang may-ari ng sasakyan. Doon na raw nagsimula ang komprontasyon. Nagalit po siya kasi of course sinulatan ko nga po yung sasakyan nila. And then tinanong niya ako kung sa akin daw ba yun pag mamay-ari ko. Hindi ko naman inaangkin. Public road to eh. Aminado naman si Lucille sa kanyang pagkakamali. Aminado naman po ako sa mali ko na nagsulat ako sa sakyan. Kaya ko naman pong panagutan yon kung ano man ang gagawin nila legally or whatever. Napasagot sa viral video si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Paalala niya sa mga may-ari ng sasakyan, may umiiral daw na batas kung saan nakasaad na ipinagbabawal ang pagparada sa ilang lugar tulad ng mismong tapat ng gate ng mga bahay o establishmento. Pag hinarangan po natin ang mga gates, napakadelikado po nito. Tulad nga na sinasabi natin lagi, in cases of emergencies, hindi naman natin masasabi kailan yan. Paano na lang yung accessibility ng mga tao? Nagbigay rin ng pahayag ang panig ng may-ari ng pumaradang sasakyan. Kwento niya, napaparada lang daw siya sa area dahil may ginagawa sa kanilang kalsada. Pero nang kukunin na raw niya ang kanyang sasakyan para alisin doon, laking gulat niyang makitang may nakasulat na rito. Nagulat ako na yung sasakyan tadtad po ng vandalism. Yung vandals puro letra na halos isang dangkal ang taas eh. Kulang-kulang isang dangkal ang taas. So, meron siyang vandalism sa driver side, meron pa rin po sa likod. Kilala po ako ritong malumanay na tao makipag-usap. Pumunta raw siya para makipag-usap pero mainit na ang kabilang panig, kaya nauwi sila sa komprontasyon. Nang ipatawag daw sila ng pamunuan ng barangay, nagtungo rin daw sila para ipakita na bukas sila sa anumang pakikipag-usap. Kaya po ako nagpunta ng barangay kasi gusto ko pong mag-usap sa barangay. Ang totoo niya, naghintay po kami. Wala pong dumating. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kahit umulan, todo suporta ang libo-libong fans kabilang ang Philo Army sa pag-umpisa ng BTS World Tour sa South Korea. Hindi po yan pinalagpas ng ilang kapuso celebrity. Ating saksihan. Inulan ng goyang South Korea pero di napigil ang buhos doon ng fans na ARMY ng K-pop superstars na BTS. D-Day na para sa opening ng Arirang Concert World Tour. Nagmula pa sa iba't ibang bansa ang ARMY, kabilang ang Australia. I'm absolutely elated that they're finally coming back. It's been a long wait. At Pilipinas. Rain or shine nga raw ang suporta ni Morning Sunshine Shaira Diaz na bakas na ang excitement papasok pa lang ng venue. Ayan na, sinuot ko na. This is finally happening, guys! Mapapasana all na lang ang mga team bahay dahil bilang VIP, may soundcheck access si Shaira. Pasilip sa Bangtan Boys bago ang mismong concert. This is it! Ito na, my dream! I love you, Bangtan! At napakalapit ng upuan niya sa stage. Full support ang kanyang asawang si E.A. Guzman. Fellow Lucky Army ang kapwa UH Barkada at GMA News reporter Mariz Umali. Ayon kay Mariz, dream come true ang concert kaya di niya napigilang maluha. Nagpasalamat din siya sa suporta ng asawa at kapwa GMA News reporter na si Rafi Tima.
Di rin pinalampas ni Kapuso star Megan Young na makita ang minamahal na OT7. Nasa soundcheck din ang aktres na may close-up snap kay Jin as a certified Jin-biased army. Halos umapaw na nga ang stadium sa excitement ng libo-libong fans. Sabay kinukumpa sa mga kanta ang bit-bit na light stick na Army Bomb. Nitong Marso lang ay nag-comeback show ang BTS sa Seoul kung saan mahigit 100,000 fans ang dumalo. Dito sa Pilipinas, nag-number 1 pa sa isang music chart ang title track na Swim ng comeback album nilang Arira. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.